Alright, okay, magandang araw sa inyo mga idol. Kayo ang tunay na idol ko. Okay, welcome sa ating panibagong video. Ako nga po pala ulit, si Johan Rosales. Ako po ay isang CPA at may mga experience na rin sa pagnenegosyo ng mga ilang taon na rin naman. So, dito sa bagong video natin ngayon, again, susubukan natin palinawin or susubukan natin linawin, mas laliman or mas simplihan ang mga gustong sabihin ng ating idol. Para sa video na to, ang idol natin dito ay si Attorney Tony Roman. Nakita ko po yung kanyang video sa Reels doon sa Facebook. Okay, maganda po kasi yung topic niya, no, about po yan sa kung kailan ka dapat mag-issue ng resibo o kaya at saka yung pagre-rehistro ng resibo mo sa tingin ko at saka yung sa negosyo mo. Yan, dagdagan po natin yan bilang isang CPA. Subukan natin mas linawin. Okay, start na po tayo. Oo, kasi kapag negosyo, required talaga kayo na mag-issue ng resibo o official receipt. Kahit simple karindaya, may tindahan pa yan, pero may exception. Ayan, tama. So, kailangan talaga mag-issue ng resibo kahit maliit lang o malaki na negosyo, no? Kasi isa po yan sa tools na ginagamit ni BIR o sa audit trail niya. Kasi tandaan natin, ang trabaho po ni BIR, mandato sa kanya ng gobyerno natin, ang trabaho niya na binigay sa kanya ng gobyerno natin ay mangolekta ng buwis. So, isa po yan sa pamamaraan para masigurado nila na lahat ng ating benta na nai-record ay dapat na i-report natin kasi doon sa benta natin usually doon magkakaroon ng basis ng taxation. Okay, yun nga lang, dagdagan natin ng konti. Mag-issue ng resibo o official receipt. Yan, dagdagan lang natin ng konti kasi nabanggit ni attorney dito ay official receipt. So since 2024 po kasi isa na lang siya, invoice na lang siya. Pinagsama yung official receipt at saka yung invoice. Dati magkaiwala yon or magkaiba sila na ini-issue. Ngayon, pinagsama na po sila sa invoice. Ayan. Kahit simpleng karindaya o tindahan pa yan, pero may exception. Kapag maliit lang ang kita ng negosyo at pasok sa tinatawag na threshold ng BIR. Okay. Nabanggit ni Attorney Roman ay kita, no? May exemption daw pag maliit ang kita. Pero yung pinag-usapan kasi natin dito yung invoice, no? So, sa aking experience, sa aking pagkakaalam, ang threshold pagdating sa invoicing is hindi siya kita. Dahil linawin kasi natin, no? Totoo naman, maraming nalilito. Ano ba yung kita at saka yung benta, no? Magkaiba po kasi kita at saka yung benta. Yung kita po kasi yan yung income sa English, no? Meron kang revenue, meron kang sales, binawas mo na lahat ng cost mo, tapos yun na yung tinatawag natin na income or yung kita. Ngayon, meron ka din naman kasing benta. Yung benta kanina yun, hindi mo pa nababawas yung mga cost mo. So, ang English natin doon, revenue or sales kadalasan. Yun ang tawag natin, no? So, pagdating sa threshold ng invoice, ang tinitingnan po natin dito ay threshold ng benta. Okay? So, dagdagan po natin, no? Tuloy lang natin. Pwede sila ma-exempt sa pag-register at pagbibigay ng resibo. Yan. Halimbawa, kung ang kinikita ay mababa sa 250,000 pesos. Alright. Yun na nga. Medyo nagkaroon ng konting confusion, no? Yung 250 pesos kasi mamaya pag-uusapan natin. Pero dito muna tayo. I-share ko sa inyo. Ito. Yan. Actually, itong pinapakita ko sa inyo, screenshot. Hindi. Galing to sa Revenue Regulation 7 ng 2004. Meron to may kinalaman to doon sa paglilinaw ng mga nung sa batas na Ease of Paying Taxes or EOPT, no? So, yun ang banggit ko kanina, dito yan natin makikita, no? Sino daw yung dapat mag-issue ng invoice. All persons subject to internal revenue tax shall, at the point of its sale and transfer merchandise or for services rendered valued at 500 or up. Yan, 500 or up. Yun po, yung mga required na mag-issue ng resibo. Yan, tandaan po natin na binanggit dito all persons subject to internal revenue tax. So, sino ba yung all person na subject to internal revenue tax? Mamaya, mas basahin natin. Nandun yan sa 774 ng Pompiang.
Diba? Tingnan natin doon. Mamaya basahin natin kung sino yan para mas malinawan. Pero for the meantime, ang sinasabi po dito, makatatandaan nyo po, 500 and up, kailangan na mag-issue ng resibo. Pero pagpababa, pwede pong hindi mag-issue ng resibo. Ha? Pwede lang. Pero, may mga pagkakataon din na kailangan ka pa rin mag-issue ng resibo. Okay? So, mamaya makikita natin yun dito. So, sa number 2, tingnan natin dito, no? The seller, by the way, dito pala sa baba, sinabi ko ano yung mga kailangan makikita sa resibo. Katulad ng pangalan, TIN, date ng transaction, quantity, units, o kung ilan yung nabenta mo, tsaka description ng nabenta mo. O, goods man yan or service. By the way, before 2024 kasi, nabanggit natin kanina, invoice at tsaka official receipt, magkaiba. Kasi, yung invoice, ini-issue lang yan dati sa mga merchandise, no? Tapos yung official receipt, ini-issue yan sa sale of service. Hindi. So, meron siyang distinction. Pero para maging simple, hindi na malito yung mga tao, pinagsama na lang sa invoice. Okay? So, sa number 2, nung section 6 na to, anong sabi dito? The seller shall issue invoice when the buyer so requires, regardless of the amount of transaction. Yan. So, kahit na pala, kahit na pala maliit sa 500 yung benta mo, pag hiningian ka rin pala ng resibo, kinakailangan mag-issue ka pa rin ng resibo. Provided however, tuloy natin, no, that if the sales amount per transaction is below threshold but the aggregate sale amount at the end of the day is at least 500, the seller will issue one invoice for the aggregated sale amount for such sale at the end of the day. Yan. So, paano daw, sir, pag lahat ay benta ko ay below 500? O di pag samasamahin mo na lang sa isang resibo, pag naka 500 ka na, di ba? So, yun na yun. Bakit? Again, itong resibo natin na to, isang tool ng BIR natin or ng ating mga magigiting na revenue officers para makita nila or mas ascertain sila na lahat ng benta natin ay nailagay natin sa report natin, 'di ba? Kasi requirement, lahat ng benta, meron tayong issue na resibo, di ba? Pag tinotal mo yun, ang expectation, yun ang benta mo dun sa iyong income tax return. Kasi normally, sa income tax return or sa mga tax returns natin, doon nakabase or kinocompute natin yung tax na babayaran natin sa gobyerno. Ang gusto lang naman ng BIR ay makapagbayad tayo ng tamang buwis. Sabi nga nung naatinan kong seminar, no more, no less. So, yun ang kanila talagang objective. Of course, meron iba na yung mga issue na yan. Yan. Sa palagay ko, masusolusyonan yan kapag gumaling din yung ating mga kanya-kanyang sarili. Okay, so tuloy natin. Ibang topic yung pumapasok. Tuloy natin, no? Okay, so eto pa pala, very important. Ito yung susunod, no? Sabi niya dito, finally, that the VAT registered person shall issue daily registered invoice regardless of the amount of sale and transfer, di ba? Kahit magkano yung benta mo, basta't ikaw ay VAT registered person, no? Kinakailangan mag-issue ka ng resibo. Okay? So, pansinin nyo po, sabi niya dito, daily registered invoice. Kasi po yung mga invoice natin, hindi yan basta-basta binili mo sa palengke, binili mo sa bookstore, o kaya pinrint mo, ginanda mo pa yung design. Yun na po yun, hindi po pwede kasi yun. No? Kinakailangan po kasi yun ay rehistrado and approved ni BIR. May tinatawag sila na authority to print. Yun ang kailangan mo, no? Or meron ka yung acknowledgement na CAS ka na pwede ka mag-print or meron kang permit to use POS mo. So, lahat yon kailangan. Bakit? Kasi si BIR ganun pa din, sinisigurado nila yung audit trail para ma-monitor nila talaga kung lahat ba nung benta mo ay nailagay sa report mo. So, isa po yung sa tool na ginagamit nila. So, pag-usapan natin sa mga susunod kung paano pa yung mga yon. Okay, for this video, pinag-usapan natin, tandaan lang po, pag 500 and up, kailangan ka na po mag-issue ng resibo. Pero pag below that, kapag hingian ka, issue ka pa rin. Pero kapag po ikaw ay VAT transaction or VAT registered person, issue ka po kahit magkano ang benta mo sa isang transaction mo. Okay? So, yung palang nabanggit ni
yung palang nabanggit ni Attorney Roman na 250. Sige, ulitin natin para ma-sure. Threshold ng BIR, pwede sila ma-exempt sa pag-register at pagbibigay ng resibo. Halimbawa, kung ang kinikita ay mababa sa 250,000 pesos sa loob ng isang taon, hindi na kailangan magbayad ng income tax. Okay. O, yun na nga. Nabanggit ni Attorney is 250,000 sa isang taon. Tama po yun. Ito yun. Sa palagay ko. May sumingit. Attorney, register at hindi na kailangan. Ito yan. Pakita ko po sa inyo. No? Yan. So, itong screenshot naman na pinapakita ko sa inyo, ito po yung schedule ng ating tax schedule, no? Paano tayo nagko-compute, no? Nung 2022, ito po yung tax table natin. 2023, ito na yung tax table natin. Ito po yung binabanggit ni attorney, yung 250,000. Actually, yung 250,000 na yan, pwedeng benta yan, pwedeng kita, no? Pag-usapan natin sa ibang separate video, kailan benta, kailan kita. Pero yung 250,000 na threshold na yan, tama po yan. Talagang wala po yung income tax. So take note po income tax ha. Iba po yung business tax. Pag-usapan din natin sa mga susunod. Okay, so bago pala tayo mag-continue, gusto ko lang din po pala i-highlight. Sabi natin kanina dito, all persons subject to internal revenue. No? Discuss natin, sino daw yung mga persons subject to internal revenue. So, dito sa Pilipinas, yan, share natin ito. Itong screenshot na to, kinuha po natin ito sa National Internal Revenue Code ng Pilipinas, no? So, Section 23 po siya. Sinabi po dito, sino-sino yung mga subject sa income tax. So, 5 po yan, no? Pero kung tutusin mo, yung tatlo dyan ay mga tao, tapos yung 2 dun sa baba ay mga artificial being. Ibig sabihin, hindi sila tao. Pero sa tingin ng batas natin ay isa silang tao na may karapatan, katulad ng tao, 'di ba? Pero hindi sila physical being katulad natin. Okay, so sino-sino 'yan? A citizen of the Philippines, ibig sabihin residing citizen ka, Pilipino ka, dito ka nakatira. So 'yan. Yung pangalawa, non-resident citizen. Filipino ka pero hindi ka dito nakatira. Yung pangatlo, overseas contract worker, yung mga OFW natin. So, syempre, hindi siya nakatira dito. 'Di ba? Pang-apat. So, ano pala to? 6 pala. Sorry, 6 pala yan. Alien, pati yung mga foreigner din, no? Pwede rin. Domestic corporation, ibig sabihin, pag domestic, dito na-incorporate sa Pilipinas, and yung foreign corporation, na-incorporate sila, nabuo sila sa abroad, pero meron silang negosyo dito. Okay? So, syempre, hindi naman natin matatax yung wala silang kinita dito, di ba? So, ano lang kinita nila? Kaya, sabi niya dito, a citizen of the Philippines residing therein is taxable on all income derived from sources within or without the Philippines. So, kung ikaw ay Pilipino, dito ka nakatira, lahat ng kinita mo dito or sa abroad, lahat po yun ay taxable. Pag ikaw naman ay non-resident, hindi ka nakatira dito, pero meron kang income sa labas at saka dito, ang taxable lang po sa'yo ay within. Lahat ng kinita mo lang dito. Di ka na nga nakatira dito, di ba? So, wala kang masyadong pakinabang. So, at least, yung kinita mo na lang dito. Yun ang tataksan. So, ganun din yung individual, mga OFW, ganun din. Yung kinita mo lang dito. Kasi katulad ng mga OFW natin, yung mga bagong bayani natin, mga tunay na idol natin, di ba? So, nagsasakripisyo sila sa ibang bansa, maganda kaipon sila, bumili sila ng usually lote dito, tapos nabenta nila, kumita, taxable po yun. Kasi within yan, the Philippines na nangyari yung transaksyon. Pero kung meron silang benta doon sa labas, kumita sila yung sweldo nila, hindi po yun taxable sa Pilipinas. Okay? Mga alien individuals, mga pumunta dito ng mga foreigner, lahat ng kinita nila dito sa Pilipinas, hindi pa sila citizen, kahit pero nakatira dito, or kahit hindi, sabi nga pala dito, whether a resident or not, no? Kahit hindi sila talaga nakatira dito, basta kumita sila dito sa loob ng Pilipinas, taxable po yan. Ganun din yung domestic corporation, within and without,
or within and without, tama. Tapos yung corporation foreign, within lang yan, diba? Kasi, syempre, yung kinita niya lang dito, yun ang tataksan. Okay? So, tuloy natin. Magbayad ng income tax at may mga pagkakataon na hindi rin sila nire-require mag-issue ng resibo. Pero kung Ayan, no? So, malinaw na, no? Kung kailan, hindi ka kailangan required mag-issue ng resibo. Hindi ka required, ha? Pero pwede ka pa rin mag-issue, no? So, nabanggit natin kanina, 500 and up, kailangan ka na mag-resibo. Or pagka below, so hindi mo kailangan mag-resibo. Pero kahit below, hiningihan ka ng customer mo, bigyan mo. Otherwise, baka may penalize ka, refusal to issue invoice, di ba? Pangatlo, kapag VAT-registered person ka or VAT-registered business ka, kailangan mo mag-issue ng resibo kahit pa magkano yung benta mo. magpasa sa income threshold at rehistrado na sa BIR, kailangan na talaga. Yun sabi niya, lumagpas sa... Sila nire-require mag-issue ng resibo. Pero kung lumagpasa sa income threshold at rehistrado na sa BIR, at rehistrado ko na sa BIR. Siyempre, sabi nga natin, yun pala, no? Pag-usapan natin, sino ba yung mga dapat mag-register sa BIR? O sige, titingnan natin dito. Nabanggit ni attorney yun. So, sino-sino yung mga dapat mag-register sa BIR? Sabi niya dito, every person subject to any internal revenue tax. By the way, ito pala, nakuha natin ulit sa National Internal Revenue Code, Section 236, no? Sino daw required? Every person subject to any internal revenue tax shall register once. So, tandaan na, once lang po nagpaparegister ng TIN. Kapag ikaw ay maraming TIN, no? Nako, delikado po yun. May kaso po yan. Kaya mag-ingat po sa pagpaparehistro. Isang beses lang magre-rehistro. Yan. So, sabi natin, nabanggit na natin kanina yan kung sino yung mga person na yan. Di ba? Yung 6. Di ba? So, kailan daw? With appropriate revenue. Kailan daw? Within 10 days from the date of employment. Pag first time mo na magtatrabaho, so kailangan kumuha ka ng TIN. Kaya yung mga nakita nyo sa revenue, sa mga RDO natin, nakapila ng mga bata, usually bagong magtatrabaho pa lang, kumukuha sila ng TIN. Kaya lang yung iba nalilito, no? Dahil nagtrabaho sila sa ganitong lugar, pagpunta nila sa kabilang lugar, feeling nila kailangan pa nila kumuha. So, wag po nyong gagawin yon, no? Kailangan isang beses ka lang magre-register ng TIN. Kung ano yung binigay sa yung TIN hanggang sa dulo ng walang hanggan, that will be your TIN. Hindi, siyempre hanggang buhay ka. Kasi pagka wala ka na, estate mo na yun eh. Mapapalitan na yung TIN. Okay. Pangalawa, on or before the commencement of the business. Diba? Bago ka magsimula ng negosyo, best dyan, mag-rehistro ka na. Kasi pag nagsimula ka ng negosyo, nag-ooperate ka na, at doon ka pa lang nag-rehistro at nalaman ni BIR, of course, penalty yan. Diba? Kahit hindi niya malaman, di aminin mo na lang, mabait tayo eh. Diba? Ganyan, diba? Kaya, before payment of any tax due or upon filing of return, statement, or declaration as required in this code. Ayan, yun po yung mga panahon kung kailan ka dapat magrehistro. Kaya po, tandaan niyo po, magrehistro kayo ng maaga para hindi maabala. Saan ba narinig yun? Tuloy natin. kailangan na talaga. Kaya tandaan, maliit man o malaki, kung regular na negosyo ang operasyon, mas safe pa rin na magparehistro at magbigay ng resibo. Okay, so yun kung regular ang operation, linawin natin, regular man o hindi, sabi sa batas natin, basta't ikaw, yun, isa ka dun sa 6 na yun. Wala naman sinabi dun, regular o hindi, ang negosyo, kailangan po magrehistro ka kasi pwede kang kumita ng sobrang laki sa isang transaction, di ba? So, kailangan ka ba magbayad ng tax? Well, definitely, kumita ka eh. Kaya ka naman kumita dyan dahil natulungan ka ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa mga infrastructure, mga flood control, na yan. Natulungan ka, kaya ka nagkanegosyo. Yan. So, mag-i-return back natin sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Yan. So, siguro hanggang dito na lang tayo mga idol. Kayo ang tunay na idol ko, tandaan nyo. Kaya ang mga tunay na idol ay yung mga tao na araw-araw na sinisikap nila na mapaunlarin ang kanilang sarili, ang kanilang skill set para mas umunlad ang kanilang pamumuhay ng kanilang pamilya at makatulong sa komunidad. Maraming salamat po. Ito po ulit si Johan Rosales. Nagpapaalam sa inyo. Bye-bye hanggang sa susunod
na ating video. Kita-kita po tayo ulit. Bye!